mga practical theology, hindi tayo mag-expect dito na mag-expound or mag-exegete ng scripture. Ito yung mga practical na application na sa mga pinag-aralan natin. So, ngayon, yung isi-share ko sa inyo, yung making wise decision. Araw-araw humaharap tayo sa mga decision making, di ba? Araw-araw. Kahit natutulog ka nga, di ba? Gising ka na, pero pag didesisyonan mo, babangon na ba ako o mamaya na? Kahit mga maliliit na bagay, may mga practical tayo na dapat nating pagdesisyonan. So ngayon, paano natin i-apply yung mga pinaniniwalaan natin, yung theology natin, doon sa mga decision making na ginagawa natin araw-araw. Okay? Now, diretso tayo. Kasi 30 minutes lang, no? Mayroong mga prerequisite para maging biblical yung decision natin. Kung i-connect natin yung practical na yon, yung decision na yon, sa ating mga pinaniniwalaan, mayroong mga prerequisite para maging biblical yung mga decision mo. Una, kailangan may relationship ka sa Panginoon. Kailangan Kristiyano ka. Kasi kapag hindi ka Kristiyano, paano mo i-consider yung Word of God sa mga decision making mo? Di ba? Paano mo uunahin ang Panginoon doon sa gagawin mong desisyon? So magiging puro lang nakasintro doon sa kagustuhan mo kapag hindi ka Kristiyano. So yun ang unang kailangan. Prerequisite yun. Kailangan meron kang relasyon sa Panginoon. Pangalawa, hindi lang meron kang relasyon sa Panginoon, prerequisite din ito. Kailangan ang buhay mo, yung hinahanap mo sa araw-araw, yung magiging pagsamba. Hindi lang bawat linggo tayo nagsamba sa Panginoon. Yung life natin ay dinisinyo ng Panginoon for worship. Yun nga ang sabi ni Apostle Paul, di ba? Whether therefore you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. So kailangan nakaset yung mind natin na ang buhay ko talaga is intended for worship. So yung tanong ngayon, kapag ito yung gagawin ko, kapag ito yung pipiliin ko, nawo-worship ko ba ang Panginoon? Okay? So yun ang pangalawa, prerequisite yun. Huwag mong isipin na area lang ng buhay mo ang nakaset for worship. 24/7 yun. Kasi kapag nakalimutan natin na ngayong oras ngayon ay this hour, this time is intended for worship, apektado na yung decision mo. 'Di ba? Yung anak ko nung magka-college na siya, tanong niya sa akin, "Pa, anong kurso ang pipiliin ko?" Sabi ko, "Ikaw." Sabi niya, "Gusto ko maging stewardess." Ngayon, nung tinanong ko, bakit gusto mong maging stewardess? Ang sabi niya, sana hindi niya makita, gusto ko makapunta sa iba't ibang lugar. Yun ang, ano pa? Gusto ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-stewardess, hindi yan kalooban ng Panginoon. Nagtaka siya, bakit? Kasi doon pa lang sa motibo, yung pipiliin mo, yung decision mo, hindi siya motivated to worship God. Kino-consider mo ba kung saan ka nakatira, saan ka mag-worship? So maghanap ka ng kurso na yung motivation mo, yung dahilan mo, ay makapag-worship sa Panginoon. Kasi lahat ng kurso natin dito, lahat ng pipiliin natin dito, lahat ng trabaho natin, kailangan subservient siya, okay? Kailangan subordinate siya doon sa talagang purso sa life natin. Ano yung purso ng buhay natin? To worship God. So kapag hindi papunta doon, kapag hindi, yung decision mo ay hindi intended to worship God, yon, yung decision na yon, mali na yon. So, pangalawang prerequisite yon para magiging biblical yung pag-apply natin sa ating will, sa ating choice. Okay, number 3, pangatlong prerequisite, requirement, is recognize God's sovereignty.
Alam naman natin, di ba? Parang yun nga yung isa sa mga major doctrine ng mga Reform, yung sovereignty of God. Di ba? Alam naman natin yon. Alam nyo ba na yung mga Kristiyano doon sa Roma, mga Reform sila? Reform Baptist kasi di ba binaptize din sila. Mga Reform. Malakas yung paniniwala nila sa sovereignty of God. Pero nung naghirap na sila, yung practical theology, doon nagka-problema sila. Kaya nga, sinulatan sila ni Apostle Paul, pagdating doon sa chapter 8, verse 28, ano yung sinabi ni Apostle Paul? And we know, before niya sinabing all things work together for good, hindi niya sinabing all things work together for good. Sabi na, and we know. Ibig sabihin, master na nila yung systematic theology ng sovereignty of God, biblical theology ng sovereignty of God, pero yung practical theology ng sovereignty of God, detached. Kaya nga sabi ni Paul, and we know. Alam nyo na yon. Pero ngayon, tinatawag kayo na i-practice nyo yung sovereignty of God. And we know that all things work together for good. So yun dapat, hindi lang maging pangalan yung God's providence sa atin, kailangan maging practical siya sa church at saka sa araw-araw na pamumuhay natin. So ito yung pangatlong requirements para magiging biblical yung choices natin, yung decision natin. Okay? 3 lang ito. Now, move tayo doon sa mga principles. Nalaman na natin yung mga requirements. Una, kailangan may relasyon ka sa Panginoon. Kristiyano ka. Pangalawa, kailangan yung purso ng buhay mo, araw-araw, 24/7, is worship. Tapos pangatlo, kailangan alam mo, rini-recognize mo yon sa buhay mo na ang sobereno, na ang hari ay hindi ikaw, kundi ang Diyos. Tapos, may mga prinsipyo. So, kung qualified ka, kung Kristiyano ka na, at saka nakaset na yung buhay mo for worship, and then, rini-recognize mo na yung sovereignty of God, qualified ka na maging biblical yung decision mo. Papasok ka na dito. Ang tanong ngayon, ano yung mga prinsipyo na dapat kong panghawakan para ma-maintain ko yung biblical decision? Ma-maintain ko yun sa araw-araw na pamumuhay ko. So ano yung mga principle? Number 1, apply God's sovereignty in planning and seeking His will. Sa mga plano mo, kahit pangmatagalan ba yan, di ba? May mga major plans tayo, may mga long-term plans tayo, o yung immediate na mga plano. Kailangan ina-apply mo yung God's sovereignty. Paano natin i-apply yung God's sovereignty? Number 1, kailangan expected na yon ng Panginoon. Tayo, di ba tayo, create tayo in the image of God. Kaya kung ano ang ginawa ng Panginoon, ina-apply din natin. So, ini-expect na tayo talaga ay magplaplano. Hindi natin kasi nakikita yung kalooban ng Panginoon, di ba? Kaya ina-apply natin yung wisdom ng Panginoon doon sa pagplaplano natin. Ito yung sinabi ng Proverbs chapter 16 verse 1, "The plans of the heart belong to man, but the answer of the tongue is from the Lord." Kaya, hindi masama ang magplano. Masama yung maghihintay lang tayo sa plano ng Panginoon. No, hindi. Habang naghihintay tayo sa kalooban ng Panginoon, kailangan i-exercise natin yung wisdom ng Panginoon doon sa kanyang salita, kaya iplano natin yung buhay natin. So, kailangan magplano ka. Ito yung mga prinsipyo. Number 2, second principle, application sa God's sovereignty. Kasi di ba, sovereign ng Panginoon. So, i-apply mo yon. Pangalawa, in application of God's sovereignty, seek Him as you plan. Kung nagplaplano ka, tandaan natin, huwag nating hanapin ang ating sarili. So, kailangan to ng self-denial sa pagpaplano kasi siya yung hinahanap natin eh. Di ba, kapag Kristiyano ka na, sinabi ko nga kanina, worship yung goal ng buhay mo. So kung gusto mong
ah, ah, matuwa. Tama ba yun? O malugod ang Panginoon sa buhay mo, so doon sa planning mo, hindi yung sarili yung hinahanap natin. Hindi kaligayahan natin. Seek Him as you plan. Magplano ka, pero doon sa plano mo, kailangan siya yung hinahanap mo. Saan ko ba makikita ang Panginoon? Saan ko ba mas makilala pa ang Panginoon? Saan yung mga opportunity? Kasi naghahanap tayo ng opportunity, di ba? Kahit sa pagtrabaho nga, naghahanap tayo ng opportunity, yung malalaking sahod. Pero hindi yon yung hinahanap natin, una, doon sa pagpaplano. Hinahanap natin sa pagpaplano natin kung saan tayo mabubuhay. Sa mga single, sinahanap natin yung mga gusto natin na mga babae kapag nag-aasawa, pero hindi ang sarili natin yung hinahanap natin. Kailangan yung Panginoon yung hinahanap mo. Okay? So commit your work to the Lord and your plans will be established. So kailangan ang Panginoon yung hinahanap natin in applying God's sovereignty. Okay? Then pangatlo, nagplaplano ka, doon sa plano mo, hindi yung sarili mo ang hinahanap mo, kundi sino? Ang Panginoon, ang Diyos. So kung ganon, kapag meron ka ng naset na plan, okay, ini-expect ng Panginoon na bibigyan mo siya ng veto power. Ano yung veto power? Ha? Oo, na hindi yung plano mo, dapat handa ka na not your will but His will be done. Kasi sa atin parang kapag pray na natin yung plano natin, gusto natin approval ng Panginoon yung, di ba? Kahit nga sa mga advice sa amin sa biblical counseling, meron kaming tinatawag na ina-abort na namin yung counseling. Kasi minsan, yung mga counseling, nagpapa-counsel, hindi sila nagsisik ng will ng Panginoon. Sa kanila, yung approval ng Panginoon. Kaya kapag nagbibigay ng counsel yung counselor na salungat sa kagustuhan nila, minsan nagagalit sila sa mga counselor. Kasi hindi nag-agree yung counselor, hindi na ina-approve. Hindi ganon. Di ba? So, kung talagang nagplano ka at ang Panginoon ang hinahanap mo, then you should be willing to hear God saying no. So siya yung may kapangyarihan eh. The heart of man plans his way. Ito yung sinasabi. Proverbs 16 verse 9. The Lord establishes His steps. So siya yon. Kaya willing tayong harangin tayo ng Panginoon. Diba? Yung mga plano natin minsan, karamihan hindi natuloy. O at least nagplano ka. Nung hinarang ka, tapos hindi natuloy, dapat kang matuwa. Bakit? Kasi kapag Diyos ang hinanap mo, tapos hinarang ka, alam mong hindi kalooban yon ng Panginoon. Kailangan willing ka doon. Bigyan mo siya ng veto power. Kami, nag-travel kasi kami. May mga mission kasi kaming sinusuportaan doon sa Leyte. Tapos at Samar, kasi ibang island na yung Samar. So nag-travel kami ng mga 4 or 5 hours. Tapos may goal akong time na kailangan marating ko yon. Tapos kasi malayo tapos mag-overnight kami doon. So yung schedule ko from Abuyog to Samar, so sabi ko kailangan makarating na ko ng 3:00, tapos mag-Bible study kami. After Bible study, babalik naman kami mga 1 hour, tapos Bible study na naman, babalik. So may, 'di ba, may nakaplano kang oras. Ang problema ngayon, nung pag-travel na namin, hindi ako naka-seatbelt. Kasi nag-stop kami So pagsakay, nakalimutan ko mag-seatbelt. Merong checkpoint. Nakita ko yung checkpoint, kaagad. Sabi ko sa kasama ko sa front, tapos may sa huli din, seatbelt tayo. Ang problema, nakita kami ng HPG. Sabi ng HPG, caught on the act kayo, sir. No seatbelt, 3,000 yon. Tapos nung tinanong,
ay wala pang early warning device. Maraming violation, sir, ito. Pag-usapan natin. Kaya, pinag-usapan namin. So, yung plano kong oras na delay. No? Tapos, yung nakakuan, 8,000 lahat yung babayaran mo, sir. So, sabi ko, sige, tikitan mo lang ako, sir. Paano? Violation eh. Pero iwan ko, sabi niya, wag na lang, warning na lang. Bumili ka ng warning device, tapos early warning device, tapos kailangan magsuot ka ng seatbelt. Ha? Okay sir, okay. So, hindi kami pinabayad. Pero ilang oras muna kami doon. So yung goal ko na oras, yung nasa plano ay hindi natuloy. Pero okay lang. No? Bakit? Yun ang veto power ng Panginoon. So kailangan ready ka. Kapag nagplano ka, ang Panginoon ang hinahanap mo, hindi ang kagustuhan mo, hindi ang sarili mo, kailangan bigyan mo ang Panginoon ng veto power. Huwag mong insist. Si Panginoong Jesus nga, di ba? Not my will, but your will be done. Hanggang pagplano lang tayo. Pero sa katuparan, hindi natin yon. Okay? Madali lang sabihin, no? Di ba? Madali lang sabihin. Pero pag nandyan na, naku, galit na galit tayo. Minsan ay inaaway pa natin yung sino mga instrumento ng Panginoon para hadlangin tayo, di ba? So minsan kapag nagmamadali ka, yun, huli ka sa checkpoint, inaaway na natin yung, di ba, yung mga pulis na humuli sa atin. So, ganun yung mangyari kasi ini-insist mo yung sarili mo, yung kagustuhan mo, nakalimutan mo na ang Panginoon ay may kapangyarihang humadlang. Okay, pang-apat, in application to God's sovereignty, so, kapag siya yung hinahanap mo, binigyan mo siya ng veto power, then, nag-i-expect ang Panginoon na yung plano mo must be according to His Word. Diba, minsan sa plano natin, hinihintay natin, sinabi natin, hinihintay ko ang kalooban ng Panginoon sa pagpaplano ko. Pero paano mo hanapin ang kalooban ng Panginoon sa pagpaplano mo? Huwag mong hanapin doon sa mga signs. Hindi mo makikita doon. Diyan sa kanyang salita. Ito ang sinasabi ng Panginoon, whoever gives thought to the word will discover good. So kailangan nasa isip mo yung salita ng Panginoon. Kasi binigyan nga tayo ng pribilehiyo na magplano, hindi lang maghintay. Pero yung paraan natin sa pagplano ay application yun ng wisdom na nalalaman natin, nakukuha natin sa salita ng Panginoon. At yun ang pag-exercise natin ng trust sa Panginoon. Kapag ikaw ay nananalig sa Panginoon, hindi pwedeng nananalig ka tapos doon sa buhay mo, dinidisregard mo na yung salita ng Panginoon. Ang totoong nananalig sa Panginoon ay nananalig sa kanyang salita. So kailangan, ina-apply mo yung salita ng Panginoon doon sa mga decision making mo. Okay? Panglima, in application of God's sovereignty, ito yung prinsipyo. So God is in control of every decision. Sa lahat ng mga decision natin, alam mo, nag-decision ka ngayon or nag-decision ka kahapon, di ba may mga time na sinasabi natin, mali yung decision ko? Di ba? Ilang beses na tayong nagkamali sa decision natin. Pero kapag nandoon na yun, ikaw nagkamali, pero ang Panginoon hindi nagkamali. You should glorify God still. Diba? Purihin pa rin natin ang Panginoon. Kasi sa mga desisyon na ginagawa natin, may choice tayo, pero God is in control of every decision. So kapag nagkamali ka sa decision mo, ano tawag sa Cebuano yung magtagam ka na. Madala ka na. Pero wag mo nang balikan yon na para naging hadlang sa'yo na ma-discourage ka. Kasi God is in control of every decision. Baka
sabihin mo, mali yata yung napangasawa ko. Maling decision yata, siya yung pinili ko. Babae, di ba? Tapos pinipilahan siya, marami siyang choices, siguro 6. Tapos isa yung pinili niya. May mga ganyan eh. Di ba? Marami na akong narinig na mag-asawa na sila tapos sinabi pa rin nila, mali yung pinili ko. Hindi yata siya yung kalooban ng Panginoon. Tapos, kasal na kayo, tapos sabihin mo, hindi yata siya yung kalooban ng Panginoon. Tapos hanapin mo pa yung kalooban ng Panginoon. Anong gusto mo? Maghiwalay kayo, tapos hanapin mo pa yung kalooban ng Panginoon? So kung palagay mo nagkamali ka, ang Diyos ay hindi nagkamali. That's God's providence. Yun ang kalooban ng Panginoon. So, yun ang prinsipyo. Dapat i-apply natin yung sovereignty ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nagkakamali kailanman. Sabihin na natin nagkamali tayo, pero yung kamalian natin, ginagamit pa rin yun ng Panginoon. So, during the situation, during the time, so you should submit to His sovereignty. Huwag ka na mag-blame. Kahit ano o kahit kanino. Okay? So, pangalawang prinsipyo dito, diba, ina-apply natin yung sovereignty of God, first principle. Pangalawang principle is that Scripture has bearing on all decisions. So sa part na to, ginagamit ko yung bearing talaga na literal. Sa mga sasakyan, di ba, mayroong bearing, no? Oo. Yung motorsiklo ko, nag-drive ako 45 kilometers galing sa amin, papunta sa Baybay, tapos pabalik. Hindi ako pag may kurbada, hindi ako nakakakurbada ng tuhay kung sa Cebuano pa. Kasi, kumukuan siya, parang nagwiwindang siya. Kasi maluwag na yung bearing. Nung maluwag na yung bearing, kaya nagwawagol siya. Nung nakita ko maluwag na yung bearing, hindi 4 yung bearing sa hulihan ng motor ko, special bearing pa. So, ang problema, hindi ako nakakapatakbo ng stable. Kasi nga, hindi humahawak ng mabuti yung bearing, ay hindi niya ginagawang stable yung gulong ko. Kaya hindi ako nakatakbo ng maganda. So, ang tanong ngayon, ano ba yung naging bearing sa takbo ng buhay natin? Sa mga desisyon natin, sino yung humahawak? So, kailangan ang Scripture yung humahawak. Ipahawak natin yung isip natin sa Scripture. It's either by commands, di ba? Example dito, sabi nga ni Paul, be kind to one another. Command yun, be kind to one another. What if hindi ka kind? Hindi mo kayang di ba? Madali lang maging kind doon sa taong gusto mo. Pero paano na doon sa mga kaaway mo? Paano ka maging kind sa mga neighbor? So ang tanong ngayon, sino yung humahawak sa buhay mo? Sa pag-dispose mo ng iyong mukha, di ba? Dinidispose natin yung mukha natin, paano natin pinapakita? Yung emotion ba natin, yung humahawak o yung Scripture? So na-affected doon yung mga decision natin. Di ba, paglabas natin sa bahay, dinidesisyonan din natin paano natin ibigay yung mukha natin sa mga tao sa paligid natin. So, kung nire-recognize natin yung salita ng Panginoon, dapat tinitingnan din natin yung ano ba yung command ng Panginoon sa akin sa lahat ng area sa buhay natin. So, Scripture has bearing on all our decisions, no? Sa lahat ng area ng buhay natin, it's either by way of commands or by principles. Now, tingnan nyo dito. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. Hindi naman ito literal. Pero tingnan nyo yung prinsipyo niya. Hindi ako gustong magkasala.
So gumawa siya ng prinsipyo ngayon. So if you right eye, so dapat meron kang i-sacrifice. Yun ang principle. Kasi ayaw kong magkasala. So may mga prinsipyo na dapat mong gagawin para lang ma-obey mo ang commandments ng Panginoon. Para lang ang buhay mo ay talagang hahawakan ng scripture. Hindi maluag yung paghawak ng scripture ng salita ng Diyos sa buhay mo. Ang problema kasi sa atin, hindi naging biblical yung prinsipyo sa karamihan sa atin. Kung hindi, maraming mga prinsipyo just to justify sa sarili natin. Halimbawa, ito. Ito trending ito doon sa amin sa probinsya. Kasi lantaran na doon yung pagtanggap ng yung botos, yung sa amin tawag doon badil or bribe, yung bribe yung vote buying. Ulantaran na yun doon Nakapila na, pilahan na doon sa amin. Pumipila na. Ito, kapag binigyan ka ng 50 pesos, ibotos mo yung kandidato, sabi mo, sinabi ng salita ng Panginoon, dapat hindi ko tanggapin. Di ba? Hindi lang ang salita ng Panginoon, maraming verses yan. Kung na yung bribery talaga ay kasalanan. Agree ba kayo doon? Pareho ba tayo ng principle? Yun ang prinsipyo ko. Yung ang prinsipyo na pinaniwalaan din ng karamihang Kristiyano. Ngayon, pag sinabi sa isang lugar, totoo ito nangyari sa amin. 10,000 yung offer. Bawat isa So kung 3 kayo sa pamilya, 4 kayo sa pamilya, imagine 40,000. Kumusta yung prinsipyo mo? 50 pesos, hindi ko ibinta ang prinsipyo ko. Pero ngayon, 10,000 pesos, wala kang masaing. Kumusta yung prinsipyo mo? Ngayon yung ginawa nila, karamihan doon, totoo to. May mga pastor pa. Pumipila din. Iba yun yung tumanggap, intentional talaga. Gumawa ng prinsipyo just to justify. Sinabi nila, hindi naman ako binayaran. Talaga yung pera ay binigay sa akin kasi siya yung binubotos ko. Okay lang yung tumanggap kapag bet mo. Hindi yun pagbili ng botos ko. Kasi siya naman talaga yung binotos ko. Di ba? So gumawa ng prinsipyo para makalusot sa sinabi ng salita ng Panginoon. Hindi ganyan yung Kristiyano. Sa decision making natin, nakaset na yung prinsipyong biblical natin. Hindi yung prinsipyo kontra-biblical. Hindi tayo gumagawa ng mga prinsipyo para makalusot tayo sa sinabi ng salita ng Panginoon. Para lang yung kagustuhan natin, tanong ko nga, totoo, honest lang tayo. Tinanggap mo ba dahil alam mo na yung prinsipyo mo ay biblical o tinanggap mo dahil ayaw mong matanggihan yung perang 10,000? Malaki yun Iba yung 50 pesos. 50 pesos, may biblical principle ako. No. Pero pag 10,000 pesos, ilan na kayo? Kung malaki kayong pamilya, ayaw niyong maniwala. Iwan ko kung mayroong ganitong offer dito sa imagine. Pero doon sa amin sa probinsya, 5,000, 6,000. Ganun yung bilihan doon. Pero hindi nila kinoconsider na vote buying kasi tinanggap nila yung amount hindi nila binubutusan. Doon sa kandidato nila. So gift to sa akin, hindi to kasi sabihin naman ng kandidato, para sa inyo talaga ito. Hindi ko binibili yung boto ninyo kasi hindi ko bibigyan yung hindi sa amin. Kasi atin to kasi tayo di ba? Yun. So gumawa ng prinsipyo para makalusot sa salita ng Panginoon. Hindi sila gumawa ng prinsipyo. Hindi nila sa Cebuano gibarugan.
Hindi nila tinatayuan yung prinsipyo ng salita ng Panginoon. Iba yon. Iba yon sa tumayo ka sa prinsipyo ng salita ng Panginoon or gumawa ka ng prinsipyo kontra sa salita ng Panginoon para magiging, hindi ako nagkasala. Parang ganon. Okay, by principle, kailangan yung humahawak sa kalooban mo, sa will mo, ay ang salita ng Panginoon, scripture. Nung bago pa ako sa lugar namin, kapag bago ako sa lugar, di ba, siyempre, eleksyon, no? Minsan, linalapitan ng mga kandidato yung mga pastors, isa din yun kasi may mga tauhan. So yung ginawa ko, pinapakilala ko yung prinsipyo ko at saka ng scripture. Sabi ko, hindi kami tumatanggap, ito yung prinsipyo ko, ito yung prinsipyo namin. May pamilya ako, tapos may kasama din ako doon sa church. Hindi kami tumatanggap. May mga matitigas na ulo na mga kandidato. Hindi, pastor, ito na. So ito yung kondisyon. Kasi isang partido lumalapit. So sinasabi ko talaga sa kanila, ito yung kondisyon ko. Kapag binigyan nyo ako ng pera, naka-stipler doon yung pangalan nila pakitanggal yung pera. Pero pag insist nyo, pag may dumating sa akin na pangalan na may pera, tatanggapin ko yung pera. Pero ipra-promise ko sa inyo, hindi ko talaga ibuboto yon. Kung sino man yung may mga pangalan dito na nakatanggap ng pera, tutulungan ko siya, mangangampan niya ako, huwag niyong iboto kasi may pera. Yun yung kondisyon, tatanggapin ko yung pera, pero hindi ko iboboto. Ano yung ginawa nila? Tinatanggal. Kaagad nila, tapos binigay nila sa akin yung name na lang. Ayun, yun ang ginawa ko. Next election, tapos doon sa Abuyog, 17 years na ako doon So bawat election, yung natanggap ko lang papel, wala ng pera. Kasi alam na nila. Alam na nila. Wag talaga kayo mag-iwan ng pera dito sa bahay. Alam na nila. Kasi kapag mag-iwan sila may pera, hindi tayo ibobotos ni pastor. So by principles, isang example lang yon, no? Kung paano natin pinapahawakan yung buhay natin sa scripture. Para yung takbo ng buhay natin, parang motorsiklo ba? Kapag hindi maluag yung bearing, tumatakbo talaga ang buhay mo bilang biblical at God-glorifying. So kailangan yung scripture yung humahawak. So wisdom is at its purest in scripture and then starts to rely more on human reasoning, advice, and experience after that. So it is less reliable. So kailangan, kapag nakakuha ka ng wisdom doon sa scripture, nalalaman mo na yung scripture, magaling ka sa theology, so make sure na hindi ma-detach yung practical. Kailangan ma-attach yun. Okay? Now, principle number 3, purposeful freedom. Okay, purposeful freedom. So ano bang ibig sabihin dito? Alam naman natin ang totoong kahulugan ng freedom. Ang totoong kahulugan ng freedom, hindi yung ginagawa ko kung ano ang gusto ko. Hindi yon. Ang kahulugan ng freedom. Matthew chapter 22 verses 37 to 40, and he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." So ito yung command, no? Kailangan ibigin mo ang Panginoon. At saka yung neighbor mo, ibigin mo. Pero ito yung sinabi, hindi mo ibigin mo na walang ginagawa. Di ba yung pag-ibig natin, hindi lang yung sentimental na feeling lang. Sabi dito, on these two commandments depend all the law and the prophets. So ibig sabihin, may ginagawa ka, may responsibilidad ka. Ano yung responsibilidad mo? Yung paggawa ng law ng Panginoon. Doon yung freedom mo. Hindi yung pagmamahal at saka paggawa sa kung ano yung gusto mo. Yung totoong freedom, alam mo, freedom from ourselves. Alam naman natin yun, di ba?
Kasi kapag sinabi natin gusto kong gawin kung ano yung gusto ko, slavery yon, hindi yon freedom. Okay, skip tayo dito. Okay, mga verses yan. Okay. Number 4, principle. About sa desire. Kinasundan ninyo? May time pa tayo? Okay, about sa desire. Ito yung isa sa mga bersikulo na inaabuso ng iba, di ba? Delight yourself in the Lord. So kapag ang Panginoon daw ang inuuna mo, and He will give you the desire of your heart. Ano ba yung principle patungkol sa desire natin? Dapat, kung ano yung desire natin, di ba? Gusto natin, maangkin yun, kung ano yung desire natin. Pero paano maging biblical yung desire natin? Sabi dito, delight yourself in the Lord. If you delight yourself in the Lord, then surely He will give you the desire of your heart. Ang tanong ngayon, if you delight yourself in the Lord, what will be the desire of your heart? Pwede ba? Nakuha niyo yung tanong? If you delight yourself in the Lord, what will be the desire of your heart? The Lord. So, siya yung magiging desire. Hindi na parang ginamit mo lang natin yung delight yourself in the Lord. And then yung desire natin, sasakyan, lupa, pera, di ba? Magandang buhay dito. Tapos ibibigay yun ng Panginoon. Parang nagkakautang pa ang Panginoon sa iyo. Hindi ganon. So, yung prinsipyo nito, patungkol sa desire, i-secure mo na yung desire mo ay ang Panginoon. Kasi kapag ang desire mo ang Panginoon, then ang mangyayari doon sa plano mo, siya yung hinahanap mo. Siya yung hahanapin mo. Kasi yung plano natin, malaking influensya yung desire natin sa plano natin, di ba? Agree kayo doon? Kapag nagplaplano ka, malaki yung influensya ng mga desire natin. Siya yung nagdi-dictate. Minsan nga, mahirapan tayo sa pag-decide kapag yung alam nating tama, kontra sa desire natin. Di ba? Mahirap ka makapag-decide kasi yung desire mo ang problema. Kaya para maging biblical yung decision natin, i-secure mo yung desire mo na ang Panginoon talaga ay maging desire. Then start with delighting yourself in the Lord. So if you delight yourself in the Lord, then susunod doon, yung desire mo ay ang Panginoon. Tingnan mo ito. Kasi sa church namin, may school Hindi sa akin kundi may school in church namin. So, bali nagiging income generating din siya. Tapos siya yung source din namin sa mga mission namin. Nagsusupport kami ng mga pastors at saka mga outreaches. Tapos merong Bible study. Nag-handle ako ng Bible study once a week. No? So kasi sa Bible study namin, nag-start ako doon sa scripture Kailangan maniniwala muna sila sa importance ng scripture, sa talagang walang ibang revelation patungkol sa eternal life, patungkol sa Diyos, kundi hindi na magpaparamdam ang Diyos sa atin apart from the scripture. So nagbibigay ako ng assignment sa kanila or project sa mga parents. Yung unang project ko, Biblia. Pero magtaka ka, hindi nila kaya bilhin yung Bible? 400 lang? Oo, pero cellphone, di ba? Magkano yun? Bakit mahirapan tayo pag-invest para sa Panginoon? Ano yung problema doon? Desire. Kasi yung desire natin,
Siya yung nagdidetermine sa value ng pinupurso natin. Willing ka mag-invest ng oras, willing ka mag-invest ng pera, willing ka mag-invest kahit buhay mo kapag desire mo na ang hinahabol mo. Di ba? Gusto mong maangkin yung desire mo, mura lang yon kahit magkano pa yung value, di ba? Ilang oras ka pa mag-spend, kasi desire mo yun eh. Mag-experiment nga tayo, ilang oras ang ginogol mo sa social media kaysa ginogol mo sa Biblia, sa pagbabasa ng Biblia. Bakit ganun? Bakit kaya mong mag-invest ng ilang oras sa panunood ng anumang gusto mo kaysa Biblia? So it's a matter of desire. Kaya ito, importanteng prinsipyo to about sa desire. Okay? Kahit nga sa mga, yung Tagalog ng wishes? Yung hiling. Meron tayong kahilingan na sana mangyari. No? Desire pa rin yung nagmo-motivate dito. Pero tingnan nyo. Sabi dito, if anyone thinks that he is not behaving properly toward his betrothed, if his passions are strong, and it has to be, let him do as he wishes. Let them marry. May gustong mag-asawa, okay. Sige. Gusto mo yon, sige, gawin mo yon. Pero tingnan mo, sa verse 39, a wife is bound to her husband kasi kahit doon sa mga wishes, no? As long as he lives. But if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. So kahit sa mga desire natin, sa mga kagustuhan natin, kahilingan natin, kailangan. Di ba tayo may liberty, no? Ano yung gagawin natin? Pero kailangan i-consider mo rin within the boundary sa Panginoon. In the Lord. Okay. Yun lang. Ending na tayo. So ito pa yung mga ilang consideration. Okay? Ilang consideration sa principle natin. Kailangan lumago tayo as a living sacrifice in giving glory to God. Mahirapan talaga tayo sa pag-follow sa mga principle in making a biblical decision kapag hindi tayo lumago as a living sacrifice in giving glory to God. Kasi to make our decision biblical, kailangan talaga self-denial. So kung hindi natin iniisip yung buhay natin as a living sacrifice, no? Madali lang mag-sacrifice ng patay. Alam naman natin, di ba? Patayin mo yung hayop, sunugin mo, madali lang yon. Pero pag living sacrifice, lalaban pa yon eh. Di ba? So kung ikaw ay isang living sacrifice, alam mo na meron pang remaining sin na ayaw gustong isacrifice. Ayaw pa nating mabigay-bigay sa Panginoon. So, itong dalawang term, no, living, sacrifice, parang mahirap to. Kasi living, buhay yung isinesakripisyo eh. Sa Biblia, di ba, patay yung mga sinasacrifice. Kaya medyo madali lang. Pero kapag buhay ang isacrifice mo, isang tao tapos baka isacrifice mo, buhay, lalaban yon. Di ba? So, yun. So, grow as a living sacrifice in giving glory to God. So, it takes a lot of sacrifice to glorify God. Hindi yun madali. Then, number 2, let us use our God-given gifts to the greater extent. Ano yung binigay ng Panginoon sa iyo? So, kailangan gamitin natin yon. Okay? And then, be stretched to become more like Christ, so a greater servant of others. Kailangan pa tayo sa Cebuano pa unaton. Ito yung nangyari ng itong paborito to ng misis ko, ito. Binili niya tapos pinadala niya sa akin. Kanina natanggal yung butones. Pero yung ginawa ko, ini-stretch ko para
anong tawag ito? Mabanat para papasok ako. Kasi kapag hindi ko ganyanin, so hindi papasok yung katawan ko. Ganun yung gawin natin. I-stretch natin yung sarili natin para si Christ ay talagang mag-fit sa atin. Kapag hindi natin ini-stretch yung life natin, masakit yung ini-stretch, di ba? Masakit yon. Pero kailangan yon. Kasi naging hadlang yon sa mga decision natin, sa mga choices sa buhay natin. Naging hadlang yon kapag hindi tayo willing na i-stretch para ma-fit in si Christ. To become Christ-like. So, importante yon. At saka makakapag-serve tayo sa iba. Okay? So, hanggang doon lang. Sige, baka may tanong kayo.